Gagawa ng paputok sa California, USA, biglang sumabog. May nadamay naman kaya sa malakas na pagsabog sa pabrika? Ang mga detalye po ng balita niya na ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. USS George Washington nagpatrolya sa West Philippine Sea. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansang maaabot ng Pilipinas ang upper middle income status. Quad diplomats na babahala sa sitwasyon sa West Philippine Sea at East China Sea. One big beautiful bill pasado na sa US Congress. At 4 na individual patay sa lumubog na barko sa Bali, Indonesia. Ilang araw matapos maglayag ang mga barko ng China, kaagad namang idineploy ng Estados Unidos ang USS George Washington sa West Philippine Sea o WPS. Isang USS George Washington sa 10 nuclear-powered aircraft carriers ng Nimitz class, isang grupo ng mga dambuhalang sasakyang pandigma ng Estados Unidos. Ayon sa US Navy, ang pagdating ng kanilang barko sa WPS ay pagpapakita ng matibay na suporta at pakikipag-alyansa ng US sa Pilipinas. Sinabi ni USS George Washington Commanding Officer Captain Timothy Waits, bahagi ng kanilang routine mission ang paglalayag sa WPS upang tiyakin anya na malaya ang paglalakbay sa Indo-Pacific region. Matatandaan na nitong Hunyo, ipinadala ng China ang Fujian at Shandong aircraft nito sa karagatan na malapit sa isinagawang bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Japan. Obserbasyon tuloy ng ilang mga analysts, sadyang ipinakita ng China ang paglawak ng military footprint nito sa Indo-Pasipiko. Samantala, inaasahan na dadaong sa Maynila ang USS George Washington ngayong linggo. Unang bumisita ang nasabing US aircraft sa Pilipinas noong taong 2014. Kumpiyansa naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaabot ng Pilipinas ang upper middle income status sa pagtatapos ng taong 2025 o kaya sa taong 2026. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dodoblehin ng kasalukuyang administrasyon ang kanilang pagsisikap para makuha ang nasabing status. Dodoblehin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na maitawid natin ito sa pagiging upper middle income status. Lagi pong positibo ang Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon. So kakayanin natin yan. Batay sa inilabas na pinakahuling classification ng World Bank, nananatiling nasa lower middle income economy ang Pilipinas. Ito po ay sa kabila ng gumagandang gross national income o GNI per capita ng bansa simula 2024. Para maging upper middle income ang Pilipinas, kinakailangan mapataas ang GNI per capita nito ng hanggang sa $4,496 mula sa naitalang $26 GNI per capita. Inaasahang makauuwi sa Pilipinas ngayong linggo ang 46 na mga Pilipino galing sa Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, 21 sa kanila ay inaasahang darating ngayong Huwebes habang Sabado naman lalapag ang iba pa. Ibinabana ng Pilipinas sa level 2 ang alert level nito sa Israel at Iran kasunod ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Iran. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW na makatatanggap ng financial assistance at relief packages mula sa iba pang mga ahensya ng gobyerno ang mga uuwing Pilipino sa bansa. Nangangailangan po ngayon ang gobyerno ng Egypt ng mga Filipino nurses na magsasanay sa kanilang mga local nurses.
Nais kasi ng Egyptian government na matuto ang kanilang local nurses sa mga Pinoy nurses pagdating sa pakikitungo sa mga pasyente. Bilang tugon dito ay lumagda ang Pilipinas at ang Egypt sa isang training agreement. Ang Filipino nurses ay in demand sa maraming bansa dahil mahusay ang pagganap nila sa kanilang mga tungkulin. Inalis na ng Department of Agriculture ang import ban sa mga domestic at wild birds maging sa mga poultry meat mula sa 6 na estado ng Amerika. Kabilang rito ang estado ng Indiana, Maryland, Missouri, New York, Ohio, Pennsylvania. Nagkaroon ng poultry import ban sa mga nasabing lugar dahil sa paglaganap ng highly pathogenic avian influenza o bird flu. Inaasahan naman ng ahensya na manunumbalik na ang lagay ng importasyon sa US at muling lalakas ang supply ng poultry sa bansa. Sa kabila nito, naghihigpit pa rin ang DA sa pagbusisi ng lahat ng mga kargamento para matiyak na masusunod ang veterinary quarantine protocols at maging ang food safety regulations. Simula naman po July 16 ay bababa na ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Ito ay kasunod ng paghupa ng tensyon sa Middle East at maging matatag na ang presyo ng bigas sa world market. Ayon mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bumaba ang presyo ng bigas sa 43 pesos kada kilo mula sa dating 45 pesos kada kilo, habang bumaba naman ang presyo para sa 5% broken variety sa 43 pesos per kilo. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain ang presyo ng pagkain alinsunod sa Executive Order 62 na nagbaba ng taripa mula 35% hanggang 15%. Itinaas na sa Blue Alert ang status ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa bantang dulot ng low pressure area at tropical depression sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Una nang itinaas ang white alert status ang Kagawaran kasunod ng mga serye ng pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Sa ilalim ng blue alert, puspusan ang paghahanda ng Disaster Command Center ng DSWD para mabilisan at maging maagap ang paghahatid ng tulong sa mga posibleng epekto ng kalamidad. Binabantayan na rin ng ahensya ang kalagayan ng mga residente na pangunahing naapektuhan ng mga serye ng pag-ulan sa bansa. Inaasahan naman pong aabot sa 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Hulyo. Ito ay nakabase sa estimates ng 185th Climate Outlook Forum ng Pag-asa. Inaasahang sa kabuuan ay hanggang 19 na bagyo ang posibleng pumasok sa PAR hanggang Disyembre ngayong 2025. Ang susunod na update ay gaganapin sa 186th Climate Outlook Forum ng ahensya sa July 30. Susunod, Quad diplomats na bahala sa West Philippine Sea. Migrant boats pumalaot papuntang United Kingdom. At big beautiful bill ni Donald Trump pumasa na sa US Congress. Detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga balita dito lang sa Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population,
we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Do you want a miracle cure that ticks all the boxes? A long life, endless energy, a supercharged brain, an attractive body. The bad news, there's no such thing as a miracle cure. The good news, regular exercise will get you pretty close. To be effective, though, you need to exercise the right way. Otherwise, you could do more harm than good. Some people even become addicted to it. So how can you avoid mistakes? It's simple. Watch In Good Shape. Ikinabahala ng mga top diplomats ng Quad ang lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea at East China Sea. These are very important countries. These are very important strategic partners and allies of the United States. And together we have a lot of shared priorities, a lot of things we care about in the world. I think there are many global problems, but also problems that we face in our respective countries that can be solved by us cooperating together. Sa pagtanggap ni United States Secretary of State Marco Rubio sa top diplomats para sa isang high-level security dialogue ay inihayag ng mga ito na kailangang bigyan pansin ang umano'y tuloy-tuloy na agresyon at nangyayaring paglabag sa itinakda ng United Nations sa freedom of navigation and overflight. Bagaman hindi direktang pinangalanan ng bansang gumagawa nito, inisa-isa ng political bloc ang ilan sa mga mapanghamong kilos na nangyayari sa dalawang karagatan katulad ng panghihimasok sa mga offshore development na ginagawa ng mga maliliit na bansa at ang pagpigil sa mga barko ng ibang bansa na maglayag sa karagatan. Pinuna rin ng grupo ang mapanganib na maniobra na patuloy na ginagawa ng mga military aircraft at mga Coast Guard at militia vessels mula sa palagiang paggamit ng water cannon laban sa ibang barko hanggang sa mga serye ng ramming incidents at biglaang pagharang sa mga naglalayag na barko. This is a very important Quad meeting, as always, and unfortunately we meet against the backdrop of conflict and of escalating competition. So it has never been more important for us to harness our collective strength for peace, for stability, for prosperity in the Indo-Pacific and for all our peoples. Ikinababahala ng grupo na ang lahat ng ito ay bahagi ng nangyayaring militarisasyon sa mga nabanggit na karagatan. Binigyan din ng grupo ang kahalagahan ng pagpapairal ng mga itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para sa katatagan at pagpapanatili ng kapayapaan sa WPS at ECS. Nagpahayag din ng suporta ang Quad Ministers sa pagresolba sa mga maritime disputes sa pagitan ng mga bansang dinaraanan ng mga naturang karagatan sa mapayapang paraan na nakabatay sa mga itinakda ng international law. Muli ring nagpahayag ng pagsuporta ang grupo sa hangarin ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na mapabuklod ang mga miyembro nito kasama na ang iba pang regional organization katulad ng Pacific Islands Forum, Indian Ocean Rim Association at iba pa. 現在、中東や欧州ではさまざまな混乱が起きております。我々4カ国が位置するインド太平洋は世界人口の半数以上を要する世界経済の成長エンジンであり、インド太平洋地域の平和と安定は国際社会の繁栄にとって不可欠であります。インド太平洋地域の平和と安定のために地域の大国である日米豪印4カ国が果たせる役割は大変大きなものがございます。本日は現下の国際情勢について戦略的な観点から議論を深めたいと思います。また、自由で開かれたインド太平洋の実現のために、地域諸国に裨益する今後の協力などについてしっかりと意見交換したいと思います。ありがとうございます。Samantala, sinabi po ni US President Donald Trump na maaaring patawan niya ng 30% up to 35% na tariff rate ang Japan. Walaan niya siyang planong bigyan ng palugit ang Tokyo at sinabi pang duda siya na magkakasundo sila ng gobyerno nito. Inamin din ni Trump na hindi niya pinag-iisipan na palawigin ang tariff pause sa maraming bansa.
I'm not thinking about the pause. I'll be writing letters to a lot of countries, and I think you're just starting to understand the process. We've dealt with Japan. I'm not sure if we're going to make a deal. I doubt it with Japan. They're very tough. You have to understand they're very spoiled. They and others are so spoiled from having ripped us off for 30, 40 years that it's really hard for them to make a deal. You know, it's very hard. As an example with Japan, they won't take rice, and yet they desperately need rice. You know that. But they won't take rice. They won't take other products that we have. Or the cars, as you know, they send out millions. We didn't give them one car in 10 years. They won't take any cars, but they'll sell millions of cars. So we tell them, sorry, you can't do that. And we have a great relationship, great reliance, and really a great sort of a partnership in a way. But on trade, they've been very unfair. And those days are gone. So what I'm going to do is I'll write them a letter, say we thank you very much, and we know you can't do the kind of things that we need, and therefore you'll pay a 30%, 35%, or whatever the number is that we determine, because we also have a very big trade deficit with Japan, as you know. And it's very unfair to the American people. Magpapadala ang North Korea ng 30,000 mga sundalo nito para tumulong sa giyera ng Russia at Ukraine. 추가 파병의 시점은 원의 분석에 의하면 빠르면 7, 8월 달에 이루어질 수가 있는데 그 근거로는 과거 1차 파병을 할 당시에 쇼이구 서기가 방북을 해서 군사 파병 합의한 이후에 1개월 정도 지나서 진행된 점, 그리고 또 최근 북한 내에서 파병 군인 모집을 위한 선발 작업에 들어간 점을 고려하면 Base sa ibinunyag ng Intelligence Office ng Ukraine, maaring dumating ang nasabing bilang sa susunod na buwan. Noong Nobyembre ng nakaraang taon ay nagpadala na ang North Korea ng 11,000 mga sundalo na siyang tumulong para sa sakupin ng Kursk region ng Ukraine. Sa nasabing insidente ay nasa 4,000 mga sundalo ng North Korea ang nasawi. Dagdag pa ng Ukraine Intelligence Agency, mayroong eroplano ng Russia na nakita nila sa border ng Siberia kung saan naghahakot ng mga sundalo mula North Korea. Dahil rito ay patuloy ang hiling ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa na dagdagan ang kanilang mga tulong militar. Iniutos si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na itigil muna ng Pentagon ang pagpapadala ng mga missiles at mga bala sa Ukraine. Ayon sa ilang sources na media, lumabas sa inventaryo ng U.S. military na nauubos na ang sariling supply ng mga armas ng Estados Unidos. Malimit po kasing magpadala ang Washington ng tulong militar sa Ukraine at sa Israel. Kaya naman sa inisyong memo ni Hegseth, sinabi nitong nais niya munang suriin ang kanilang inventaryo bago ituloy ang shipments. Ipiniliwanag naman ni White House spokesperson Anna Kelly na ang nasabing desisyon ay ginawa para sa interes ng Estados Unidos. Hindi na rin niya dapat tanungin kung gaano kalakas ang sandatahang lakas ng Estados Unidos. Kung mayroon man anyang gustong kumwestiyon, ito ay tanungin na lamang ang gobyerno ng Iran. Kinwestiyon ni Slovak Prime Minister Robert Fico kung bakit dapat magbayad na mataas na presyo na langis ang kanilang bansa dahil sa Ukraine. Hindi po pabor si Fico sa sanctions sa pinataw ng European Commission sa Gazprom ng Russia. Nababahala rin ito na kung hindi susundin ng Slovakia ang kontrata nito sa Gazprom, maaring magbayad ang kanilang gobyerno ng 16 up to 20 billion euros. Slovensko nemá dôvod platiť viac kvôli Ukrajine. Po druhé, nám hrozí to, že dôjde k sporu, arbitráži, kde nás môže Gazprom zažalovať, pretože našou povinnosťou je odoberať plyn až do roku 2034 na základe platnej zmluvy, ktorá je postavená na princípe take or pay, teda ber alebo plať. Hodnota tohto kontraktu je asi 16 až 20 miliárd eur. Toto je suma, o ktorú nás môže Gazprom žalovať. My sa pýtame komisie, kto to zaplatí, ak tento spor prehráme. Že toto je jeden balík, ktorý my namietame a tvrdíme, toto je zlé a škodlivé rozhodnutie. Aj tak raz vojna skončí
Napíšte si to, pán redaktor, tak či tak s tým Ruskom budeme spolupracovať všetci. Je to len teraz ideologický prístup. Nakahanda ng pirmahan ng United Kingdom at Germany ang isang malawakang treaty na naglalayong protektahan ang isa't isa kung kinakailangan. Nanguna sa pagbuo ng kasunduan sina UK Prime Minister Keir Starmer at former German Chancellor Olaf Scholz. Sa binubuong treaty, isinasaad na magkakaroon ng Germany ng mutual assistance and nuclear resources ng Europe ayon sa kagustuhan ni Scholz na palakasin ang bansa ng hindi umaasa sa Estados Unidos. Inaasahan din ang nilalaman ng kasunduan ay magbibigay tibay muli sa kanilang commitment sa North Atlantic Treaty Organization o NATO para sa kanilang inaasahang defense and security. Ayon sa reports, ilan din sa pangunahing sakop ng treaty ay ang illegal migration, transportation at research and innovation. Ang nasabing treaty ay bunga ng 18 rounds ng negotiations ng dalawang panig at inaasahang matatapos at malalagdaan sa July 17. Sa kabila naman ng kampanya ng European Union na pigilan ang daloy ng illegal migrants papasok sa rehiyon, patuloy pa rin ang pagpupursige ng mga nais tumakas mula sa kanilang kasalukuyang mga sitwasyon. Lulan po na maliliit, subalit punong-puno ng mga bangka. Pumapalaot ang mga ito baon ang pagbabaka sakali sa mas maayos na buhay. Narito pong report ni Rose Papa Angeles. Mula sa French coast, 2 bangka ang pumalaot patungong Britain noong Miyerkules. Ito ay isang araw matapos inilabas ng United Kingdom ang data na pinakamataas na pagdaong ng mga migrante sakay ng maliliit na bangka sa unang 6 na buwan ng taon. Batay sa Interior Ministry ng Britain, may 20,000 asylum seekers ang dumating sa Britain sakay ng maliliit na bangka ngayong 2025. Sinasabing dagdag pressure ito kay British Prime Minister Keir Starmer sa gitna ng pagsisikap nitong mapababa ang bilang ng mga pagdating. Kailangan tugunan ni Starmer ang pagdating ng libu-libong mga tao na tumatawid sa channel sakay ng delikadong inflatable dinghies. Isang isyong ito ay mainit para sa mga botante kaugnay ng pangako ni Starmer na durugin ang gangs na nagpapatakbo ng smuggling trade. Samantala, patuloy ang pakikipagsapalaran ng mga migranteng sumakay sa mga bangka. 6 na po hanggang 70 pasahero kada biyahe na karamihan ay wala pang suot na salbabida. Isang grupo ng karamihan ay kababaihan at mga bata ang naiwan pa dahil hindi nakakayanin ng naunang mga bangka. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Iniulat ng 2 U.S. intelligence reports ang paglalatag ng Iran ng naval mine sa kanilang mga barko sa Persian Gulf noong nakaraang buwan. Nangyari ito matapos ang ginawang pambobomba ng Israel sa Iran na nagdulot ng pangamba sa Washington na maaaring isara ng Iran ang Strait of Hormuz, isang mahalagang maritime route para sa paghahatid ng langis sa buong mundo. Nasa 20% ng pandaigdigang supply ng langis at gas ang dumaraan sa Strait of Hormuz. Bagamat bumaba ang presyo ng langis ng higit 10% matapos atakihin ng US ang mga nuclear facilities ng Iran, ay nananatili pa rin ang tensyon sa rehiyon. Noong Hunyo ay inaprubahan ng parlamento ng Iran ang panukalang isara ang strait, ngunit hindi ito agad na magiging batas. Tanging ang Supreme National Security Council lamang ng Iran ang may kapangyarihang magpatupad nito. Hindi pa tiyak kung ang mga naval mine ay aktwal na inilagay sa naturang katubigan o kung ang mga ito ay inalis na. Tumanggi namang magbigay ng komento ang Pentagon at ang kinatawan ng Iran sa United Nations. Samantala, binigyan diin ng White House na nanatiling bukas ang Strait of Hormuz dahil sa matagumpay na operasyon ng Amerika laban sa banta ng Iran sa rehiyon. Nababahala ang Ukraine sa pagsuspindi ng Estados Unidos ng military aid nito sa Kiev. Ayon sa ilang matataas na opisyal ng Kiev, mahihirapan ang kanilang gobyerno na labanan ang pag-atake ng Russia sa kanilang bansa. Відповідно, рішення для нас є дуже неприємним, безперечно. Воно є болючим і на фоні тих масових ракетних терористичних атак, які Росія вчиняє проти України, проти мирних населених пунктів і громадян України, які гинуть майже щодня від таких терористичних атак, це дуже неприємна ситуація.
Hindi rin ikinatuwa ng mga residente ng Kiev ang desisyon ng administrasyon ni US President Donald Trump. May ilang tao nga ang hindi na nagulat sa pabago-bagong ugali ni Trump tungkol sa pagsuporta sa Ukraine. Я не здивована, якщо чесно. Тобто десь всередині я цього очікувала. Ну і враховуючи таймлайн останніх подій, останні 3-4 місяці, тобто наша взаємодія з європейськими партнерами. Тобто я думаю, що і наше вище керівництво це розуміло, і плюс нестабільна поведінка Трампа і його команди, і оці їхні міжособні війни. Буде така ситуація, що всі були дійсно, кого не буду, то звичайно я буду переїжджати, тому що дійсно за свою безпеку я переживаю в першу чергу. І в мене є такі думки, щоб переїхати навіть зараз. Запаси вже вичерпуються, нам потрібна допомога. На жаль, збивати кінжали, крім як Петріота, нема альтернативи. Samantala, tiniyak ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makikipag-usap ang kanyang mga opisyal sa Estados Unidos upang linawin kung kailan makatatanggap ng bagong supply ng mga missile at armas ang Kiev. Nangako rin siya na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga mamamayan. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. Inamin ni Houthi military spokesperson Yahya Saree na naglunsad ang kanilang grupo ng 2 hypersonic ballistic missile patungong airport ng Israel. Matagumpay niya ang operasyon dahil maraming residente ang nagtago sa mga bomb shelters. Kailangan din anyang ihinto muna ng Ben Gurion Airport ang operasyon ito. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة وذلك ب3 طائرات مسيرة. Nangako naman si Defense Minister Israel Katz ng Israel nagaganti sila sa ginawang pag-atake ng Houthi. Pirmado na ni US President Donald Trump ang executive order na magpapawalang bisa sa sanctions ng Estados Unidos sa Syria. Is that this afternoon the president will be signing an executive order to terminate the United States sanctions program on Syria, and this is in an effort to promote and support the country's path to stability and peace. The order will remove sanctions on Syria while maintaining sanctions on the former President Assad, his associates, human rights abusers, drug traffickers, persons linked to chemical weapons activities, ISIS and their affiliates, and Iranian proxies. And this is, again, an action that the president promised and shocked the world with in Saudi Arabia because he's committed to supporting a Syria that is stable, unified, and at peace with itself and its neighbors. The president met with Syria's new president when we were in the Middle East, as you know, and so this is another promise made and promise kept by this president to promote peace and stability in the region. Pinirmahan ni Trump ang naturang executive order na magbibigay daan sa pagbangon nito at pagbabalik loob sa international community at Greater Arab League. There's a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty, war, killing, many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade.
Una nang inanunsyo ni Trump ang intensyon niyang alisin ang parusang ipinataw ng Estados Unidos sa bansa sa kanyang state visit sa Middle East kung saan nakipagpulong sa kanya si Syrian President Ahmed al-Shara sa Riyadh. Bilang pagpapakita ng kabutihan sa Syria ay nakiisa ang Estados Unidos sa mga bansang handang tulungan ng Damascus matapos nilang matagumpay na mapabagsak ang rehimen ni former Syrian dictator Bashar al-Assad. Samantala, ikinabahala ng ilang opisyal ng administrasyon ni Trump ang inisyatibo dahil ito'y maaaring ikasira ng struktura ng programang itinatag ng executive branch na pagbawi sa sanctions. With the support of leaders in this room, and the great leaders you are, we are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know, beginning with my meeting with President Ahmed al-Shara and Secretary Rubio's meeting with the Syrian foreign minister in Turkey. After discussing the situation with Crown Prince Mohammed and President Erdogan of Turkey, I am also ordering the cessation of sanctions against Syria to give them a fresh start. It gives them a chance for greatness. The sanctions were really crippling, very powerful. And I spoke to Mohammed, and I spoke to our friend from Turkey, who we just spoke to also by phone now. But felt very strongly that this would give them a chance. It's not going to be easy anyway, so it gives them a good, strong chance. And it was my honor to do so. So we will be dropping all of the sanctions on Syria, which I think really is going to be a good thing. And we made a speech last night, and that was the thing that got the biggest applause from the room. We had a very crowded room with thousands of people, and the statement that got the biggest applause was dropping the sanctions on Syria. Maraming non-governmental organizations ang tutol sa anilay nakamamatay na paraan ng pamamahagi ng tulong gamit ang Gaza Humanitarian Foundation. Alamin po natin kung bakit sa report NET25 correspondent Rosel Feria. Noong Martes, higit sa 170 non-governmental organizations ang nag-issue ng joint statement. Humihingi ang mga ito ng agarang aksyon upang wakasan ang Israeli-US Militarized Distribution Scheme sa Gaza na kilala bilang Humanitarian Foundation o GHF. Ayon sa pahayag, kaguluhan at karahasan ang dala ng GHF na nagpapanggap na tagahatid ng tulong sa teritoryo. Dagdag nito, higit sa 500 inosenteng Palestinians ang namatay na sa loob lamang ng 4 na linggo. Nilagdaan ng NGOs ang pahayag na nagsasabing kailangang ibalik na ang programa ng Israel sa dating coordination mechanism na pinangungunahan ng United Nations. Batay sa pahayag, dapat na ring wakasan ng Israel ang pagharang sa tulong at sa mga supply na pangkomersyal. Ayon sa NGOs, ang dating 400 aid distribution sites ng UN na gumagana noong pansamantalang ceasefire sa Gaza ay pinalitan ng 4 lamang na US-operated distribution sites. Ang mga ito ay kontrolado ng militar. At dahil 4 na lamang ang lokasyon ng pamamahagi, pilit na sisiksik ang 2 milyong katao sa umaapaw na militarized zones. At dito humaharap sila araw-araw sa putukan at malawakang pinsala sa kagustuhang maka-access sa pagkain at supplies na kadalasan ay ipinagkakait pa. Tumangging makipagtulungan sa GHF ang UN at iba pang mga organisasyon dahil sa kaugnayan nito sa layuning militar at salungat sa mga prinsipyong makatao. Samantala, ayon sa mga sundalo ng Israel, tahasang nagpaputok ang puwersa nito na nakaistasyon sa Gaza laban sa mga sibilyan na nag-aabang ng tulong sa distribution sites. Nauwi ito sa pagkamatay ng ilan. Noong Lunes, inamin ng IDF na nasaktan nga ang mga sibilyan sa GHF distribution sites at sinabing natuto ng leksyon ang mga sundalo sa insidente. Ayon sa Gaza-based health authorities, mula nang mag-umpisa ang operasyon ng GHF, higit sa 500 Gazans na ang nasawi sa paligid ng distribution sites. Libo-libong sibilyan na rin ang nasaktan. Sa ngayon, namamagitan pa rin ang Washington ukol sa 2 buwang tigil putukan ng Israel at Hamas.
Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kinumpirma ng Israel na pumayag na sila sa ceasefire proposal ng Estados Unidos isang araw matapos sabihin ni US President Donald Trump na pumayag na sila sa terms and conditions. We look forward to strengthening relations with Estonia. That is why I told you about my decision, which I will announce now, to open an Israeli embassy in Tallinn in Estonia soon. This reflects our will to strengthen our relations, and we will do that very soon. This important move will contribute to our economic and defense partnership. It will help us deal with shared challenges, and it will take our relationship to new heights. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na nagkaroon ng maayos na resulta ang pakikipag-usap ng kanyang mga representatives. Sinabi rin niya na nais nila na matapos ang giyera sa loob ng 60-day ceasefire. Samantala, wala pang sagot sa proposal ng US ang militanteng grupong Hamas. Tinuligsa ng Estados Unidos ang desisyon ng Iran na suspendihin ang pakikipagtulungan nito sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Narito pong report ng JC Yumul. Noong Miyerkules, ipinatupad ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang isang batas na pinagtitibay ang parlamento isang linggo na ang nakalilipas ukol sa suspensyon ng kooperasyon ng Iran sa UN nuclear watchdog na IAEA. Ayon kay State Department spokesperson Tammy Bruce, ang hakbang na ito ng Tehran ay hindi katanggap-tanggap. It is, we'll use the word unacceptable, that Iran chose to suspend cooperation with the IAEA at a time when it has a window of opportunity to reverse course and choose a path of peace and prosperity. Iran must cooperate fully without further delay. Binigyan din ni Bruce na hindi kailanmang maaaring makadevelop ng sandatang nuklear. It is worth repeating, as we've made tremendous strides to this through Donald Trump's leadership, Iran cannot and will not have a nuclear weapon. The President has said this repeatedly. The Secretary of State has said this repeatedly. We have repeated it from this podium. JC Yumul para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma ng federal authorities sa Amerika na inaresto ang dalawang Chinese nationals dahil sa mga kasong may kinalaman sa pang-espiya sa US military. Natukoy ang dalawang umano'y espiya na sina Yuan Chen at Liren Lai na umaakto umanong mga ahente ng Chinese government. Sakaling mapag-alamang guilty ay posibleng mahatulan ng dalawa ng sentensyang 10 taong pagkakakulong at deportation. Base sa criminal complaint, nagsagawa umano sina Chen at Lai ng ilang serye ng intelligence activities sa Amerika sa ngalan ng Chinese Communist Party. Kabilang sa kanilang mga aktibidad ang pagbili ng US National Security Information at pag-recruit sa mga miyembro ng US Navy bilang potensyal na asset ng Ministry of State Security. Napag-alaman na si Chen ay isang residente ng Oregon habang si Lai naman ay dumating sa Houston, Texas noong Abril gamit ang tourist visa at naaresto ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Nakasaad pa sa reklamo na sila'y umano ang spy handler ni Chen na parehas nagtatrabaho sa Ministry of State Security ng China. Binusisi ng US Congress ang binansagang One Big Beautiful Bill ni US President Donald Trump na sa kalaunan ay ipinasa. Nagtapos ang marathon voting process sa huling botong 219 to 213. Inaasahan ang pagpasa nito ay magdaragdag ng higit kumulang 3.3 trillion na US dollars na deficit na mas mataas sa dating 2.8 trillion noong May 22. Kabilang rito ang dagdag sa panggasto sa border security, defense and energy production, pagbawas sa healthcare, nutrition programs at electric vehicle subsidies. Inihanda na ng Kamara ang panukalang batas upang ihatid ang final passage. Susunod, fireworks facility sa California sumabog. Ice
raid sa LA, inalmahan ng mga Amerikano. At Filipina singer Lea Salonga kabilang sa Hollywood Walk of Fame Class of 2026. Iba pa pong detalye ng mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. She's always been the strong one, the mom, the wife, the woman everyone depends on. But now, her body is changing. Mood swings, hot flashes, fatigue. It's not in her head. It's menopause. And it's real. Join us this week on Ito Ang Tahanan as we bring real talk on menopause. What it is, what to expect, and how families can support her through it. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's net together sa NET25. Severe storms, forest fires, record-breaking heat worldwide. We are alarmed, yet at the same time feel powerless. International studies show that young people in particular are very worried about climate change. What can we do about it? The threat global warming poses is not only to the environment, it's also becoming an emotional test for an entire generation. That topic and more coming up on DW's Science Show. Welcome to Tomorrow Today. Sumabog ang isang fireworks facility sa hilagang bahagi ng California. Nagdulot ito ng malaking sunog na kumalat sa mga bukirin at nagpuwersang magpalikas sa mga residente ng mga kalapit na komunidad. Nawawala po ang 7 individual mula sa insidente habang sugatan ang 2 iba pa. Gumamit ang California Department of Forestry and Fire Protection ng mga drones upang masubaybayan ang lugar at mahanap ang mga nawawalang individual. Maraming fireworks shows ang nakansela sa Northern California area dahil sa malawakang sunog. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ng Yolo County ang mga posibleng sanhi ng pagsabog sa gusali habang patuloy ang pag-abot ng tulong sa iba pang naaapektuhan ng insidente. Patuloy na hinahanap ng rescue team ang nawawalang 32 katao sa lumubog na barko sa Bali, Indonesia. Sa report, 4 ang kumpirmadong nasawi sa insidente habang 31 ang nakaligtas. Tumaob ang KMP Tunu Pratama Jaya Ferry sa gitna ng paglalayag nito patungong Gili Manuk Port sa Bali. Ayon sa mga survivors, nagsimula ang lahat sa simpleng leakage sa engine room ng barko. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang iba pang mahalagang detalye kaugnay ng insidente. Patay ang 5 katao habang 6 masugatan nang bumagsak ang isang Ugandan military helicopter sa Mogadishu Airport sa Somalia. Nagdulot din ito ng pagsabog ng onboard munitions na nakapinsala naman sa mga kalapit na gusali. Inilikas ang mga nasugatan na crew members at civilian sa kalapit na ospital ng African Union Transition Mission in Somalia. Patuloy po ang search and rescue operations ng African Union Support and Stabilization Mission in Somalia at investigasyon sa sanhi ng pangyayari. At tila walang laban ang mga kababaihan sa Congo matapos umanong kanselahin ng Estados Unidos ang isang kasunduang siyang magsusupply sana roon ng emergency rape survivor kits. Narito po ang detalye ng balita mula kay Mayfanway Ricosa.
kasama sa emergency rape survivor kits na itinigil ang medikasyon laban sa HIV at iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ilang henerasyon na ng United Nations expert at 8 groups ang nakapagtalaga na ginagamit na sandata ang karahasang sexual sa gitna ng labanan sa Congo. Mula Enero lamang ng taong ito, nasa 67,000 insidente ng panggagahasa ang naitala. Hindi pa kabilang dito ang mga hindi na i-report. 2 malaking mga lungsod sa silangang Congo ang nakuha ng M23 rebels na suportado ng Rwanda. Ito ay sa gitna ng eskalasyon ng dekadekadang labanan na puminsala sa health centers ng Congo. Libo-libo ngayon ang walang akses sa mahalagang medikasyon. Layunin ng US Agency for International Development Contract o USAID na suplayan ng mga pangangailangan ang health centers tulad ng sa Congo. Subalit ngayong taon, sinarhan ng US ang ahensya dahil sa kampanya nitong ayusin ang gobyerno. Ayon sa UN at iba pang mga organisasyon, agarang kinansela ng USAID ang kontrata nitong pagsusupply sa libo-libong health centers. En général, on estime plus ou moins à 50% de la réduction de l'offre de services suite à la réduction des financements qu'on a vécu en début d'année en RDC. Les plus gros impacts, on les voit sur les kits post-viol parce qu'il y avait un très gros contrat avec une ONG qui avait un rôle très central dans les mécanismes de coordination. Les autres organisations venaient en complément. Donc si cette ONG est partie, nous devons combler ces trous qui s'est créé. Sa isang dokumentong ipinakita ng UNFPA, sinasabing 7 sa 34 na health zones sa Hilagang Kivu ang may minimal na supply na lamang ng post-rape kits. Isa lamang sa 4 na survivors ng rape ang natutugunan. 13% lamang ng survivors na humihingi ng tulong ang tumatanggap ng gamot laban sa HIV sa loob ng rekomendang 72 oras na takdang panahon. Il y en a beaucoup, puisque si la victime, dans les 48 heures, ne parvient pas à avoir les médicaments de prévention, il y aura des retombées sur sa vie, sur sa santé, disons. On peut développer des infections sexuellement transmises, comme on l'a dit. Elle peut développer le VIH, hépatite virale B, hépatite virale C, y compris aussi la grossesse aussi. Ayon kay Pangulong Donald Trump, masyadong malaki ang bahagi ng US pagdating sa foreign aid. Nais nitong balikatin ng ibang mga bansa ang malaking bahagi ng tulong. Noong isang taon, nasa $65 billion ang pinawala ng US para sa foreign aid nito. Halos kalahati ay napunta sa USAID. Sa kasalukuyan, nagpupundar ng karagdagang $35 million ang UNFPA at ibang aid organizations upang punan ang nawalang pondo mula sa US. Kasama sa ibang posibleng pagkunan ng donasyon ay ang Gates Foundation at iba pang mga bansa sa kanluran. Mayfan Mazaragosa para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nabigla ang Germany sa biglang pagtama ng hailstorm habang dumaranas ang bansa ng maagang summer heat wave. Makikita sa video ang isang minamanehong emergency vehicle nang biglang bumuhos ang malakas na ulan ng yelo sa dinaraanan nito. Ayon sa lokal na ulat, nasa 40 degrees Celsius ang naitalang temperatura ngayon sa Germany. Bagaman mainit ang panahon ay umuulan ng hailstones na may sukat na 5 sentimetro. Paliwanag ng mga weather specialists, epekto ito ng climate change. Pinayuhan naman ng mga otoridad at mga residente na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan at hintaying tumila ang hailstorm. Nahuli po ng Colombian Navy ang isang unmanned submarine na pinaniniwala ang ginagamit sa drug trafficking. Wala namang nakuhang illegal na droga sa loob ng submarine, subalit naniniwala ang Colombian Navy at ilang Western security sources na bahagi ito ng ginawang trial run ng isang cocaine cartel upang subukan ang bagong paraan ng pagpupuslit ng droga. Hindi na bago ang paggamit ng illegal na semi-submersible watercraft upang magpuslit ng cocaine mula Colombia patungong Central America o Mexico. Ayon po sa mga otoridad, ang nahuling vessel ay pagmamay-ari ng Gulf Clan, ang pinakamalaking drug trafficking group sa Colombia.
May mga ulat na nadawit umano ang Starlink sa mga drug traffickers. Subalit ito ang unang kumpirmadong insidente na ang isang narco-submarine ay aktwal na Starlink satellite sa isang drug trafficking operation. Isinulong ng mga hepe ng malalaking multilateral development bank sa Asia at Europa na gawing prioridad ang climate action at women empowerment. Narito ang report ni Leo Velasco. Sa gitna ng mga panawagan sa malalaking multilateral development bank sa Asia at Europa na maging mas matapang, mas umaangkop at mas inklusibo, sinabi ng mga pinuno nito na dapat patalasin ang focus nito sa klima at sa lakas ng kababaihan. Humarap sa isang panayam sina Nadia Calvino, presidente ng European Investment Bank o EIB, at Jin Lekyun, presidente ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB sa UN Development Financing Summit sa Seville. Tinanggap ni Jin ang tulak ng lipunan na maging positibong pwersa ng inobasyon at malaking pagtatama. I can feel that lots of people put their hopes on the MDBs to do as much as possible, and sometimes I do not take the frustration as something negative. This frustration means they want MDBs to do more and to achieve more, so I think this is very much positive. That also encourage MDBs like ours to think about innovative ways, creative ways to make the same amount of money to do more. The corporate strategy stipulates that by 2025, our financing for climate would be at least 50%. Actually, we achieved the objective by 2022. Now, our financing for climate change mitigation and adaptation stands at 67%. It could be even go higher. Binigyan din naman ni Calvino na kailangan gawing konkretong pamumuhunan ng climate pledges. We need to make it tangible. Commitments need to be transformed or translated into concrete investments and projects around the world so that we can ensure that we make the climate transition a winning partnership, a winning proposition for the public and the private sector, and so that we can give hope to the young, to future generations, that we will ensure that there is a sustainable or more livable planet in the future for them. Si Calvino ang kauna-unahang babaeng hepe ng EIB. Anya tama lang na palakasin ang kababaihan sa lahat ng larangan. Supporting women's empowerment and gender equality is not only the right thing to do, it is the smart thing to do. There is clear evidence that institutions and companies that are run by diverse teams are more profitable, have better results. Investing in women is investing in profitable partnerships. It is investing in prosperity, in stable societies. It's investing in peace. Dagdag ni Jane, susian niya ang pagpapalakas sa kababaihan sa mga desisyong pamumuhunan ng AIIB. Binanggit nito ang isang rural road project sa Ivory Coast na pinag-uugnayang female agriculturalists sa dati na nakahiwalay na mga bayan. So we finance a rural road so that the products, agricultural products, cashew, for instance, coffee beans, could be shipped out. And you know, Vietnam is the world's biggest processor for cashews. Nobody knows that this road makes such a difference. All these things could be shipped out to the Abidjan port and to Vietnam. And this creates so many opportunities for the women in the deep in the mountains. Cleo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Umalma si Los Angeles Mayor Karen Bass laban sa reklamo ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na nagsasabing humahadlang ang lungsod sa pagpapatupad ng mga tuntunin sa imigrasyon. Sa kabilang dulo naman ng bansa, sa Florida, ibinida ni Trump ang pagbubukas ng kulungan sa swampland para sa mga migranteng i-deport. Narito ang report ni Thomas Idlikeness.
The lawsuit takes aim at Los Angeles' Sanctuary City Ordinance. That forbids city resources from being used to help out with immigration operations or provide information about people's citizenship status. Mayor Karen Bass says her city has been built by immigrants and has a long-standing policy of protecting them. And she says Trump's lawsuit will not change that. Let me be clear. I personally won't be intimidated by these tactics. We will not be intimidated by these tactics. I will always protect Angelenos against the unwarranted and cruel actions of this administration. Bass says she wants an end to immigration raids that scoop people off the streets without justification. They're riding up and down the street, pulling people off the street, completely masked, wearing very dubious uniforms, not showing their ID. Bass fears this crackdown by the Trump administration has a more nefarious motive than just enforcing immigration laws. She says the raids have sparked protests, which prompted the deployment of the National Guard and the Marines. I think they want the chaos. I think we're the petri dish for the nation. Basically, if the public will tolerate the federal seizure of state power, which is what they did in terms of taking the power away from Governor Newsom around the troops, whether or not, let's see, how far can we push the envelope? Will the American public tolerate Marines driving up and down the street? While Bass tried to contain federal powers in her West Coast city, on the other side of the country, a beaming Donald Trump showed off a new detention center for migrants facing deportation. It's located in Florida swampland, festooned with alligators, crocodiles, and snakes. Before leaving for the site, Trump boasted that his prison is escape-proof. You know, snakes are fast, but alligators are, but we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Dubbed Alligator Alcatraz, the $450 million lockup will house about 5,000 people. They'll be sleeping in bunks in these cages. Hey, hey! Ho, ho! Donald Trump has got to go! Protesters rallied outside near the migrant prison, waving signs, shouting slogans, expressing their opposition. Concentration camps are wrong. It's wrong to imprison people without giving them due process. They consciously are trying to create this perverse and profane prison that is meant to terrify people, terrify our neighbors. We love the immigrants. We think it's very wrong what they're doing. The Trump administration is poised to ramp up deportations once its tax and spending bill is passed. More money has been earmarked to kick migrants out of the country, and before they leave, put them in cages like these. Show us your badge! Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Nanganganib mawala ng trabaho ang hindi bababa sa 7,000 empleyado ng Microsoft para mag-invest sa artificial intelligence. Ayon po sa tech giant, sakop ng nasabing pagbabawas ng mga empleyado ang ilang sektor ng kanilang kumpanya, partikular na ang mga managerial positions, pati na rin sa Xbox na isa sa kanilang mga top-selling products. Iniestimang nasa 4% sa kabuuang bilang ng global workforce na 228,000 ang matatamaan ng layoff. Ayon pa sa Microsoft, inaasahan nilang ang nasabing pagbabawas ay makatutulong upang makapag-focus sa mga empleyado sa mga makahulugang pagtatrabaho at mas mapabili sa mga proseso sa loob ng kumpanya. Isa sa espekulasyon ng malawakang job cuts ay ang pagpopondo upang mag-train ng AI models na ilang taon na rin nilang ginagawa bilang bahagi ng kanilang negosyo. Kilala rin po ang Microsoft bilang isa sa mga shareholders ng OpenAI katulad ng ChatGPT. Nabalitaan ding may mga namuong tensyon sa dalawang kumpanya dahil hindi naging mabenta sa business owners ang kanilang AI assistant na co-pilot at mas tinangkilik ang ChatGPT. Nitong nakaraang taon lamang ay kinuha nila si Mustafa Suleyman na isang British AI pioneer upang mag-lead ng AI division ng Microsoft.
Nahirapan ang Filipino tennis phenom na si Alex Agila at ang kanyang German tandem na si Eva Liz sa kanilang laban sa first round ng women's doubles sa 2025 Wimbledon Championship. Dinomina ng Brazilian tennis player na si Ingrid Martins at ng Amerikanang si Quinn Gleason ang dalawang sumunod na set 6-4, 6-2. Masaya si Alex at Eva sa ipinakita nilang kagalingan sa court at sa commitment to doing their best. Matapos ang kanilang laro, magiting nilang pinasalamatan ng isa't isa para sa pagpapakita ng isang nakamamanghang sports showdown. At nag-iwan po na marka sa kasaysayan si Lea Salonga sa larangan ng sining. Masayang inanunsyo ng Hollywood organization na ang Miss Saigon star na si Lea Salonga ay isa sa 35 celebrities na napiling makasama sa Hollywood Walk of Fame class of 2025 to 2026. Ang award-winning singer ang kauna-unahang Pilipinang nakatanggap ng prestigious na parangal na ito. Kasama ni Salonga ang iba pang tanyag na pangalan sa listahan, kabilang na sina Emily Blunt, Rachel McAdams, Miley Cyrus, Air Supply at iba pa. Ang pagkilalang ito ay para sa lahat ng kanyang naipamala sa larangan ng teatro, musika at kulturang Pilipino. Nakilala si Salonga sa kanyang groundbreaking role bilang Kim sa Miss Saigon na humakot ng Laurence Olivier and Tony Awards. Siya rin po ang singing voice sa likod ng Disney characters na sina Jasmine at Mulan. Sumunod si Salonga kina Bruno Mars, Apple Diab at Rob Schneider bilang mga Filipino-Americans na napasama sa Hollywood Walk of Fame. Ipinahayag naman ng award-winning singer sa kanyang social media account ang labis-labis niyang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanyang karera. Yun, congratulations kay Miss Lea Salonga. Mahusay naman talaga. Nakaka-proud. Ako talagang ang alam ko sa kanya bukod sa Miss Saigon, yung A Whole New World. Totoo. Ako naman, nung bata pa ako, nauso yung damit niya dahil sa Annie. Oh. Tapos sinusuot ko yun. Ganda-ganda. Ganun yung neckline niya. Oo, ako naman kumakanta lang ako ng A Whole New World. Pero bata pa tayo. So bata pa tayo kasi nun, kailangan natin sabihin yun. Ayan, congratulations po, Miss Lea Salonga. At ayan, mayroon na namang tayo ng bandera ng Pilipinas sa mundo. Ayan, congrats po. At ingat pa rin ha, dahil ayan, lagi lang may umuulan na nabantayan po natin yung namumuong mga LPA nga. Sa ngayon po, tandaan na narito kami ni Nina para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.